Hello mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po, yung re-reactionan ko, parte po ng aking buhay, aking pamilya. So, bago ko ituloy, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin, sa mga subscribers, mga silent viewers, maraming salamat po. Mga nagla-like, comment, share, thank you po sa inyong lahat. At salamat din po sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads. Dahil kahit pa paano, pakunti-kunti, meron nang pumapasok. Pakunti-kunti. So, okay na yun. Kasi pag naipon, mapupuno. Kung hanggang saan man siya aabot. So, ano ko lang po yung sa description ng aking YouTube channel, mga kabayan. Kasi baka mamaya, yung iba po hindi nyo nababasa. Sabihin nyo lang, nag-reaction lang ako. Marami ako pwedeng gawin. Kasama po dito sa aking YouTube channel, yung mga household works ko, yan, pagluluto, yan, nagbe-bake din po ako. Pero sa ngayon, hindi ko ito magawa kasi hindi po siya allowed dito. Kumbaga, bawal po kasi rito. Pag ako'y nakauwi na sa amin, ayun, doon tayo kikilos ng bonggang-bongga. Sabay ganun eh. So, OFW life, OFW struggles, mga pinagdadaanan ng mga kapwa ko OFW, mga video remixes, isa rin ho yan, mga inspirational and motivational quotes, ginagawa ko rin po. So, itong social experiment, saka ko ito magagawa pag ako'y nandoon na sa ating sariling lupa. Hindi tayo makaporma dito, kailangan natin sumunod kung ano yung patakaran. So, ito ngayon yung aking reaction patungkol dito sa aking isang anak. Bilang isang nanay, walang ibang pwedeng unang ma-proud kundi tayong mga magulang, di ba? Pero ang ibang mga magulang kasi parang hindi nila iniintindi yung kanilang mga anak. Hindi ko alam, pasensya na. Meron din. Pero sa akin, sa side ko, natutuwa ako dahil ito, makikita nyo sa side yung ginagawa ng aking anak. Nagpo-portrait po siya, painting, binilisan lang mo yan. Yung po ano niya talaga, masasabi kong inborn, kasi hindi niya yan pinag-aralan, kundi talent po niya. Pero yung skill niya talaga is nasa, mix na yan, nasa painting siya. Yun po yung isa kong anak na nag-aaral ngayon ng architecture, na inilalaban ko, isa sa rason kung bakit nandito ako nagsusumikap. Kasi ito ng mga babayan sa mga kapwa ko OFW, alam natin ang purpose kung bakit tayo umalis ng Pilipinas para maitaguyod, masuportahan, mapaaral ang ating mga anak, di ba? So, para dun sa mga anak na nandito ang mga magulang sa malayo, huwag niyo sayangin kasi yung ibang mga bata, pag alam nilang nasa labas yung kanilang magulang, ang iba, hindi seryoso sa pag-aaral, nababarkada. Kaya para sa akin, sa side ko, papasalamat ako kasi yung mga anak ko, hindi sila ganun. Nakafocus talaga sa pag-aaral. Kaya, eto, nagsusumikap din ako para mabigyan ko sila ng kinabukasan. Di baling wala kaming kayamanan, basta sa akin ang importante, makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Kasi yun yung yaman na kahit sila, saan sila magpunta, dala-dala nila, at walang kahit na sino man na pwedeng makapagnakaw sa kanila. Kasi kahit ako po, yun din yung kayamanan dala-dala ko. Yung aking pinag-aralan kahit pa paano. Yun lang po yung aking masasabi ko may pagmamalaki ko sa aking sarili. Material na bagay, wala ko kami niyan. Nagsisikap lang ako. So ngayon kung bakit ako nagsisikap mga babayan, dahil ayoko maranasan din ng mga anak ko na nagbubukid. Kasi lumaki ako sa bukid. Na bago ka kumita ng pera, bago ka magkaroon ng allowance, kailangan tumulong ka sa pagkukopras. So pinagdaanan ko yun kahit nung nasa college na ako. Simula elementary, lumaki hanggang sa college. Kaya yun yung habang naghahakot kami ng niyog, iniisip ko na, nilagay ko na sa isipan ko na pag ako nagkaroon ng sariling anak, pamilya, ayokong ipadana sa kanila yung ganitong pinagdadaanan ko. Pinagdaanan yung mga experiences ko na hirap sa buhay. Na bago ka magka-allowance, talagang aapak-apak ka dun sa putikan, magbubuhat ka ng mga nyog, maghahakot ka, tutulong ka sa pagkukupras. Kaya ito ngayon yung aking anak, natutuwa lang ako, na-share ko sa inyo, masasabi ko, pinagmamalaki ko siya, silang lahat, ang aking mga anak ay marunong din sila sa arts. So ito lang sila Isabel, dahil iba yung kamay niya eh. Ako hindi ako marunong mag-drawing, Diyos ko, hirap. Shoutout po yung
gustong-gusto sa arts pero hindi marunong mag-drawing. Iba po kasi ako, ano naman ako sa arts, ang linya ko kasi sa pagde-decorate naman ng cake, doon ko naibubuhos yung aking arts. Pero pagdating sa mga portrait, yung mga ganun ba, magdo-drawing ka, yung mga itsura ng tao, hindi ko kaya yan. Kahit nga yung pagle-lettering sa cake, hindi ko kaya, magdi-design lang ako. Yung pagsusulat, hindi ko hindi ko siya master talaga. So, ito, gusto ko lang i-share sa inyo, yung sa anak ko nga talaga. Makikita niyo kung paano siya gumawa. Libangan niya ho yan. Pag meron nagpapa-drawing sa kanya, mga kaibigan niya, inaabutan siya kahit paano, pakunti-kunti ba, kumbaga pang allowance lang niya. Nakakatulong. Pero yung iba, syempre, mga friends na niya, yung parang na lang, palipas oras nila. At saka na rin to, mga kabayan, nakakatulong na rin to ng anak ko. I-share ko na rin merong resort doon sa amin na nagpagawa ng murals, yung sa wall, nagpagawa doon. Tulong-tulong ang pamilya ko. Nandun yung asawa ko, ayun, ito si Liza, tapos, yun, yung mga kapatid niya, tulong-tulong sila doon sa arts. Ayun. So, isang pamilya ng artist. Mana sa papa nila ako, hindi ako, wala ako dyan sa linya na yan. So, sinare ko lang, dahil ito yung inilalaban ko talaga ngayon yung aking anak. Magsisipag ako dito. 4th year architecture siya, malapit na mag-graduate. Kaya lang, sa pagkakaalam ko ng mga kabayan, dati, nung time ko, ang architecture is 5 years. After 5 years, mag-graduate ka na, then magte-take ka na ng board exam, ba tawag nila doon? Basta magbo-board ka para maging licensed architect ka. Yun ang alam ko noon. Pero ngayon, hindi na po. After 5 years, graduation nila. Then magkakaroon sila ng apprenticeship na 2 years daw. Then pag nakompleto yung 2 years na yon, kumbaga magtatrabaho sila sa isang firm, construction firm, architectural firm, o kung ano man yun. Doon sila, then pag nakompleto nila yung 2 years, at naipasa nila yung apprenticeship, saka lang po sila makakapag-apply makapag-exam para maging licensed architect. Kaya mahaba-haba pa ho ang bubunuin ko dito. Sinare ko to para ma-inspire kayo, na-motivate kayo, yung mga magulang, katulad kong nanay, yung mga tatay dyan. Pag nakitaan nyo, yung mga anak ba na talagang porsigido sa pag-aaral, suportahan po natin. Ayoko yung may mga naririnig ako o napapanood na dahil ipinanganak na mahirap, nag-asawa, mahirap, nanganak, mahirap pa rin. Sa totoo lang, nasa atin ang pagbabago ng ating buhay. Alam na nating mahirap tayo, maglulugmok na lang ba tayo sa kahirapan? So, gumawa din tayo ng paraan para kahit paano umangat. Hindi naman natin kailangan ng marangyang buhay. Ang kailangan lang natin ay maitawid yung 3 times a day makakain, may pinag-aralan yung mga anak, nakatapos sila para hindi naman kasi tayo habang buhay nandito sa mundo, di ba? Ang ating lang naman bilang mga magulang, yung ating mga anak, pag sila na lang, may laban. Kasi lamang ang may alam. Diba? Kung may alam ka, lamang ka. So, hindi ko naman sa dinadown yung mga walang pinag-aralan, kasi diskarte talaga yan. Kasi para sa akin, pag nakatapos ka, mas malakas ang loob mo na humarap. Hindi lang sa pagsubok, kundi sa mga malalaking tao. Ano ba yung sabihin? Yung may mga taong may mga pangalan na tao na yung talagang as in. Hindi ka mahihiya magtanong kasi kahit paano, mayroon kang baon, mayroon kang kunting kaalaman na dala-dala sa iyong sarili. Confident ka. Yun eh. So, natutuwa lang ako. Siguro sa mga after 5 years mga kabayan, ka-business ka papi, God willing, makatapos na yung anak ko, makapasa na siya sa kanyang pagiging architect. Contact nyo lang ako kung sino yung magpapagawa ng mga bahay dyan, mga kabataan ngayon, paplano kayo ng bahay, papa-sketch kayo, papa-drawing. Sana consider nyo yung aking anak. Sabay ganun imina-market na hindi pa nga tapos Inaano ko lang. Kasi para gusto kong maboost yung confidence ng anak ko. Sa totoo lang, in person, siya, tahimik lang, mahiyain, tutok lang sa kanyang inaaral. Ganun siya. Mas gusto niya nagkukulong lang sa kwarto niya, nakababad sa kanyang mga activities. Pero, siya, kahit mahiyain siya,
Pagdating sa public appearance, kasi kasama siya sa entablado dancers nung high school sila, grade 7. Sa sa pagkikipag-usap sa mga tao ba, hindi lang siya sanay, pero sa performance, kaya niya makipagsabayan. Hindi ho ako nagyayabangan ng mga bayan, gusto ko lang talagang ma-inspire din kayo, yung mga bata dyan, magsipag kayo sa inyong pag-aaral, kasi kaming mga magulang, nagsisikap kami, na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Sana wag niyo sangin. Every centavo counts. Wala munang barka-barkada pag nag-aaral. Mag-focus muna. At shout out sa aking anak na panganay. Isa na po ang aking napag-graduate. Asa ngayon, God willing, kasi nagre-review siya para sa teacher's board. God willing, ang lobby ng Panginoon, makapasa ka agad siya. Yun lang, share ko lang sa inyo. Bunga ng pagiging isang OFW. Pero inyo, umalis ako sa Pilipinas. Yung panganay ko, grade 1 lang siya. Tapos ngayon, nakatapos na ng college, andito pa rin ako. I still have 4 kids na nag-aaral na aking ilalaban. So dito na ako magre-retire sa aking trabaho. God willing. Basta laban lang tayo, basta malakas lang ating pangangatawan. So panoorin niyo po yung sketch ng anak ko. Ilalagay ko po siya sa side para makita. Mabilis lang ho yun. So ingat po tayo, mamaya magbibigay ako ng reaksyon. Tingnan ko kung alin doon kasi ang dami na ho na-upload ang ating Pinuno Ka Business. So kailangan ko rin na tinitingnan ko yung mga kailangan i-emphasize o i-prioritize. So shout out po Kabayan Ferdinand Cabangis. Maraming salamat po sa pagpasok. Salamat po sa pag-comment. And kay Ma'am Soledad Belmonte, shout out po. Silent viewer daw siya pero nag-comment na. Salamat po ma'am. At good morning po sa lahat. Mamaya isa shout out ko po kayo. Ingat po tayo, To God be the glory.